unang panahon ay bumaba si Buwan sa lupa. Nakikipaglaro siya sa mga bata. Tuwang-tuwa siya kapag maraming bata ang nakapaligid sa kanya. Isang bata ang paborito niya. Ito ay si Perla. Mabait at maganda si Perla. Ulila na ito sa ama at ina. May umampon dito pero malupit ang babae. Perla! Sigaw ng babae nang makitang nakaupo si Perla sa kandungan ni Buwan. Sige Buwan, takot niyang sabi sa kapatakbong umuwi. Hindi ba ang sabi ko sa iyo ay tapusin mo ang gawain dito sa bahay? Bakit nakikipaglaro ka na naman kay Buwan? Sita ng babae kay Perla. Dalas ay pinapalo ng umampon si Perla. Lagi siyang hinahanapan nito ng mga mali. Madalas ay umiiyak na lang si Perla. Alam ni Buwan ang lahat ng nangyayari. Naaawa siya kay Perla pero hindi alam kung paano makakatulong kay Perla. Pinagbawalan na umampon si Perla na muling makipagkita kay Buwan. Pag sumuway ka sa akin ay malilintikan ka, ang banta pa nito. Pero isang gabing wala ang babae ay naglakas loob si Perla. Pinuntahan niya si Buwan. Halika, ang sabi ni Buwan. Ipapasyal kita. Aliw si Perla sa pakikipaghabulan nila ni Buwan sa mga bituin. Nakalimutan niya ang oras. Nagulat na lang si Perla nang pag-uwi sa kanila ay makita ang naghihintay na babae. Natakot si Perla nang makita ang pamalo. Nagtatakbo siya pabalik sa kaibigan na noon ay papaitaas na. Hintay, Buwan! Tulungan mo ako, sigaw niya. Bago pa inabutan ng babae si Perla ay nailipad na siya ni Buwan. Huwag ka nang babalik, galit na sabi nito. Tiyak na pagsisisihan mo kapag bumalik ka pa. Mula noon ay sinama na ni Buwan si Perla kahit saan pumunta. Kapag maliwanag ang sikat ni Buwan ay marami ang nagsasabi na nakikita si Perla habang nakaupo sa kandungan nito.